Ayan, so welcome back dito sa ating channel, no? Sa Day Enrica YouTube channel. At ayun, shoutout nga pala dun sa nag-comment, ano po. At kaya nagkaroon po ako ng inspiration para segundahan na kagad. Okay, mabilisan lang po, no? Ayaw po natin masyadong mahaba. Okay, tips na po tayo. Okay? Sa mga bagong dating, sa mga darating, no? Sa mga paparating, ano ang mga dapat nyong gawin? Ayan. Well, meron po tayong lima, no? Limang bagay, no, na dapat nyo pong pagpukusan. Number one, of course, yung inyo pong paglapag. Ayan. Kapag diretso nyo po kagad, no? Kapag meron na po kayong tawag dito, visa, no? Working visa, automatic na po yan. So, diretso na po kayo dun sa may machine. That's number one, ano po. At fill upan nyo lang po yun, no? Relax lang kayo, huwag kayong kakabahan, no? Relax lang, enjoy nyo lang po ang proseso. Pagkatapos po niyan, hanapin nyo na kaagad yung yung immigration kung saan pwede po kayong mag-apply na ng inyong work permit or kukunin nyo doon yung inyong working permit. Ayan. Tapos bali after na po nun nakuha nyo na yung yung mga gamit nyo nun. Siguro i-parking nyo lang sa magandang spot, no. Tapos kung sa Vancouver po kayo, no, eh andun po sa may, hindi kalimutan ko po, number 7 ata yung carousel. No? Kaharap lang nun yung mayroon namang signage, no? Para sa dun sa may work permit. Tapos, simple lang naman po ang tanong doon, syempre. Sagutin nyo lang, no? At isang tanong, isang sagot, depende po sa ilang tanong na immigration officer, no? Valid naman po ang ating visa. So, wala po tayong dapat ikatakot or ikakaba. Pagkatapos po niyan, susundo na po sa inyo yung yung it's either yung employer or kung sino man, no, basta may company na susundo sa inyo, no, sa mga or sa mga hindi po ganoon ang arrangement, kamag-anak, mas maganda, no. At yon, basta make sure na nakuha niyo po ang work permit at follow po lahat ng details ng lamian nyo, no? Parehas dapat yun. Okay, ngayon nakauwi na po kayo. Anong dapat nyong intindihin? Sa mga may pamilya, swerte kayo. Sa mga wala, no? Solo, katulad ko, dumating dito. Well, dadako na tayo sa pangalawa. Sa pangalawa po, kung maaga-aga po ang dating nyo, no? Mag-grocery na kayo. Ayan. Grocery na po kayo, no? Make sure na sasapat yan, no? Kasi pag wala po kayong luto, talagang kayo, hindi po katulad sa ibang mga lugar sa bahay na makikita nyo malapit ang bilihan, no? Depende po sa lugar nyo. So, yan po, iisipin nyo kagad yan, no? Kung maaga-aga mag-grocery, pero kung gabi na kayo darating, dapat po meron na po kayong dala at least na makakain nyo pag uwi nyo ng bahay, para po kinabukasan yung grocery, no. So pwede na po kayo bumili sa airport, no, or magbaon kayo galing sa kung saan kayo nang galing, no. Kung simpleng pagkain lang naman yan, hindi naman po siguro bawal, po. So yun, pagkain, dalawa. Pangatlo po, no, kinabukasan, kapag hindi naman po weekends nang dating nyo, na po kayo, lakarin nyo na po kagad sa Service Canada yung inyong TIN number, po, yung social security number, po. Kunin nyo na yun para po sa inyong para makapag-apply na po kayo, no, ng MSP, no. MSP, yun po yung rito, yung insurance po para sa healthcare natin, po. Mahalaga po yan. Well, kung may employer po kayo, malamang in-issuean po kayo, no, mga 3 months ng insurances, po, or insurance. Pero mahalaga pong makapag-register na kayo ng MSP once na makuha nyo na po yung inyong TIN. Ayan, yan po, mahalaga po yan. At hindi rin po kayo makakapagsimula ng trabaho kung wala yan. Pagkatapos po noon, part pa rin po ng pangatlo is yung bank account. Kailangan nyo na po ma-secure yan, mag-open na po kayo ng bank account, po. So again, uunahin nyo po ang TIN bago ang bank account, Kasi
permit alone. Hindi po. Kailangan mo yung TIN. Okay. Kasunod po niyan, no, mabilisan, is inyong, ano po, yung inyong, tawag dito, ID. Ayan, yung provincial ID nyo po. Ako po, dito sa BC. So, BC ID ako. So, kayo, kung saan state man kayo, pwede nyo na rin po lakarin yan. One-stop shop po yan, no? Kung di po kaya ng, ano, ng actual or ng walk-in, online po. Actually, yung MSP online din naman yan. No? Online lang din yan. So, i-book nyo na kagad, no? Habang wala pa kayong trabaho para po settled na lahat. Ayan. At ang pang-apat po, no? Pag lahat ng mga papeles nyo, mga related sa work, as sa status nyo, familiarization po, no? Ang gagawin nyo sa lugar. Number 1 po, yung, ano nyo, yung hospital. Saan? Dahil di po natin alam ang emergency, no? So, hanapin nyo na po yan, no? So, paano mangyayari yan? Kung may sasakyan kayo, maganda, no? Or kung employer nyo, bibigyan kayo ng, ano, ng round, no? Kukwento ko po yung sa akin sa susunod na content para hindi po tayo masyado mahaba. Ano po yan? Ang mangyayari sa inyo, kung wala kayong sasakyan, kailangan nyo po ng, ano, ng pansamantala. Maganda po kayo ng $5, no? Para po sa bus. Di ko po alam sa ibang lugar kung ganun din, ano po. Dito sa amin sa BC, $5. Kahit saan na po kayo makarating, no? Only na po yun sa isang araw. Ayan. Tapos, pwede kayong pumunta sa mga 7-Eleven, no? Or sa gas station kung available. Bili po kayo ng bus. Ano po, no? Bus ticket, no? It's either 1 week or 1 month. Depende po yan. Siguro, suggest ko 1 week muna, no? Or kung kaya, 1 month na. $85 naman po. Depende po yan sa ano, no? Sa province kung saan po kayo or city. Dito po kasi sa BC, yun po. So, yan po ang inyong, kung wala pa po kayong card na ganun, $5, maganda po kayo. At ano po yan, dapat sakto ha. Sakto kasi para wala nang sukli-sukli. Basta. So ano pa ba? So yun po, no, familiarization, no. Tapos grocery kung hindi po kayo naka-grocery pagdating nyo. At ang panlima po, syempre, alamin nyo na po yung address ng trabaho nyo. Ayan. Pwede nyo pong isama yun sa number 4. Pero, i-ano ko na yun, no? Yung, syempre, i-message nyo na yung, ano nyo, trabaho nyo, maging pamilyar na kayo sa lugar, sa mga transport, ganyan. Para hindi po kayo, pagulat, ano po, o hindi kayo mangapa, no, sa unang araw. So, yun po, familiarization. Lahat-lahat. Sa bahay, no? Kasama na rin po dyan sa pagbili nga po pala sa groceries, yung pagbili nyo po ng mga kagamitan. Simulan na po natin sa kusina, no? Yung mga ano nyo, yung kung provided naman po ng accommodation nyo, no? Yung mga pwedeng gamitin sa kusina. Mga storage na lang po, mga baunan. Ayan, yan na lang priority nyo, no? Tapos, mga ano, yung mga lahat po, everything about kitchen, no? Yung mga seasonings, no? And everything. So yan, magsisimula kayo. At yung toiletries. Yan. Mga sapon, lagayan na sabon, basket, ganyan, organizer, whatever. So yan po, no? Yung 5 na dapat nyo pong, ano yun, dapat nyo pong, tawag dito, i-prioritize pagdating nyo dyan. Kasama sa familiarization, no? Siyempre, mamasyal na rin kayo. Para po, ano, makapaglibot-libot na kayo, ganyan, no? At higit sa lahat, extra, no? Huwag mo kayo makikinig sa mga negative na storya, no? Tandaan nyo po, mas maigi pong intindihin nyo ang sarili nyo, no? Gagawa kayo ng sarili nyo kwento. Kaya yung mga naririnig nyo, kunin nyo lang po ang positibo at makakatulong sa inyo. Yung mga negative, huwag nyo pong pakinggan, iwasan nyo, no? So yun po, it's all about you guys, no? So yun po ang ating mga ginawa dito. So, ewan ko lang po kung may na-miss out ako, no? Kung meron man, comment kayo dyan sa baba, no? At wala naman tayong script dito, no? Based lang po yan lahat sa aking experience. So, yun lamang po. Sa next topic po natin, ikukwento ko po yung paglapag ko dito. Ayan, para po, di tayo masyado mahaba.
So yun lamang po, no, ang ating napag-usapan ngayon at makita-kita tayo sa susunod na OFW topic dito lamang sa Day and Rica YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.